nabidyoan ako ng nakaraang araw. Tapos binasa ko yung statement na may mga siningit sila na hindi naman totoo. Na idinidiin nila si Marcolita pati si Defensor. Na sinabi nila doon sa statement na pinanakuan ako ng pera, babayaran ako. At sinabi pa doon na hindi kasi wala akong alam doon sa delivery doon sa bahay ni Romualdez. Orly Gutisa nagpakita na po sa publiko. Kaso nga lang, ang resulta, abaho, nag-recant na ang taong ito. Grabe. Hinangaan pa naman po itong taong ito ng maraming Pilipino dahil sa kanyang katapangan at paninindigan na biglang nagpakita sa Senate Blue Ribbon Committee hearing noon sa committee ni Panfilo Lacson at kumanta tungkol po sa mga deliveries ng mali-malitang pera. Subalit mga kababayan ko, talagang huling-huli po dito si Orly Gutisa na nagkabuhol-buhol ang kanyang script, nagkautal-utal sa video At meron po tayong ilalabas na audio recorded. Ito po ay galing po sa FB post ni Mike Defensor na maliwanag po ay ginipit po siya. Itong si Orly Gutisa. At nabanggit rin po doon sa video o sa audio recorded na pinilit siya na mag-recant at pumirma sa affidavit. So, mukhang ginipit nga itong si Orly Gutisa. Kumbaga no choice na siya. Siguro iniisip niya yung buhay ng kanyang mahal sa buhay, kanyang pamilya. Kasi ang binangga po niya dito ay sindikato. So malamang nasampal din ng malita at natakot dahil ginipit. Kasi noong una nating nalaman sa mga video ni Mike Defensor, nagmistulang bihag po si Orly Gutisa ng mga sindikato. Magandang gabi po. Magandang gabi. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Marami pong nadamay sa mga pahayag ni Orly Gutisa. Nadamay itong si Senator Dante Marcolita, Mike Defensor, yan po yung mga idiniin nila. At nabanggit pa si Attorney Rowena Guanzon sa kanyang affidavit. Grabe no? Ang tindi ng sindikato. Talagang gumawa ho ng paraan para malinis ang kanilang mga hinayupak na kawalang hiyaan. Sayang lang, Orly Gutisa, humanga po ang taong bayan sa inyo at ginawa kang bayani ng maraming Pilipino dahil sa inyong katapangan. Pero ano po ang nangyari? Bakit nagkaganito? Narito po ang pag-recant. Ito po yung video ng inumin. Magkano kaya? GMA7. Tatanong lang Kasi nung una rin yung nag-recant na 4 na ex-Marines sa GMA7 din nagsimula. Yung recantation, doon pinalabas. Ngayon ito kay Orly Gutisa naman sa GMA7 din nagsimula. Paldo! Ito, pakinggan po natin muna ang balitang ito. Bukod sa 3 dating bodyguard ni Zaldico, binawi na rin ng dating sundalong si Orly Gutesa ang nauna niyang pahayag na nag-deliver siya ng mali-malitang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ang sabi ni Gutesa, sina Senador Dante Marcolita at dating Congressman Mike Defensor ang nasa likod ng pagharap niya sa Senate hearing kapalit ng pera at scholarship sa kanyang mga anak. Anak ng kagwang. Nakatutok si Maki Pulido. Exclusive.
Unang lumabas sa publiko si Orly Guteza sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects noong Setyembre ng nakaraang taon. Sa kanyang testimonya, sinabi niyang bilang bodyguard ni dating Congressman Zaldico, tagahatid siya ng male-maletang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez. Si Senador Rodante Marcoleta ang nagharap sa pagdinig kay Guteza na inilapit daw ng kaibigang si dating Congressman Mike Defensor. Pero ngayon, binabawi na ni Guteza ang kanyang mga sinabi sa isang panibagong affidavit. Pinilit lang daw siya ni Defensor na sabihing naghakot siya ng pera para kay Romualdez kahit hindi raw ito totoo. Sa isang video, binasa ni Guteza ang ilang bahagi ng kanyang affidavit. Sa isang Japanese restaurant malapit sa Senado, sinulat daw ang kanyang affidavit laman ng kwentong idinikta ni Defensor. Inayos pa raw ni Marcoleta ang draft na tinype ng manugang ni Defensor na si Mark. Simulan na ni Senator Marcoleta ang basahin ang ginawa ni Mark na affidavit base sa sinabi ni former Congressman Mike na sabi niya, pare, ayusin ko ang Tagalog. Doon mismo sa harap ko, inaayos ni Senator Marcoleta ang affidavit na yun. Sabi ni former Congressman Mike Defensor, si Mark kasi di marunong mag-Tagalog. Ang video na ito ibinigay sa GMA News ni Attorney Melvin Kalimag, ang abogadong nagnotaryo ng panibagong affidavit ni Guteza noong August 13. Binigay din sa amin ang video na ginawang pagnotaryo sa isang hotel room sa Pasig. He was very relaxed. Tapos tahimik nga eh. Parang very ordinary lang. Ni-request namin kay Attorney Kalimag na makausap sa telepono si Guteza pero ayon sa kanya, may problema sa signal kung nasaan si Guteza kaya di siya makontak. Sa kwento ni Guteza sa kanyang affidavit, narinig daw niya ang usapan ni na Defensor at Marcoleta tungkol sa pera. Sabi ni Congressman Mike, basahin mo na muna, ikaw na ang bahala kung pwede yan. Sabi niya, pari, 150 million lang, masaya na tayo. At nang matapos siyang basahin ng affidavit, sabi niya, ito na yung missing link na hinahanap natin kasi puro sila Saldico at ikaw lang ang makapagbabanggit kay former Speaker Martin na nagdi-deliver ng pera. Pinangakuan daw siya ng pera at scholarship sa mga anak. Pinilit niya sa akin na ako na lang sabay sabi na basahin mo lang yan at mababayaran na naman. Ako ay napilitan na sabihin para sa kanya, sige po sir, kung ito ang paraan para makatulong akong ang gawa ko dyan sir. Tingnan nyo halatado talaga scripted Orly Guteza. Putang ina, sayang yung dignidad. Binasa niya yung script, yung isang sentence, pag unang pagbasa niya, nagkakamali siya, inuulit niya muli. Pangalawang pagbasa niya ulit, nagkakamali siya, inuulit niya muli. Pangatlong sentence, pagbasa niya, inulit niya muli. Kasi nga, scripted. Tinuruan ka. Binasa mo yung affidavit mo. Tangino, kung totoo yan, Orly Guteza, hindi mo dapat binabasa. Tangina, ano na yung mukha niya? Parang may sakit na rin ito. Nagkakasakit na siguro to. Parang binugbog ba to? Si Orly Guteza. Magang-maga yung mukha niya. Wala nang maniniwala sa iyo, sir. Tuloy natin, Kaya lang sir, inaalala ko lang ang pag-aaral ng mga anak ko. At promise ng kasa, educational scholar si former Congressman Mike Defensor. Kinabukasan, bago sumalang sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, kinausap pa raw siya ni Marcoleta at sinabihang huwag lilihis sa nakahandang affidavit. Kaya nang mag-adlib daw siya sa pagsalang sa hearing, napagalitan pa siya ni Marcoleta. Ulit na sinasabi na voluntaryo ang aking gagawin at tinuturuan niya ako na kung ano lang ang nakalagay sa affidavit na ginawa ni Mark na asawa ng anak ni former Congressman Mike Defensor. Yan lang mag-focus. Sinagot ko, opo sir. Pagkatapos ng Senate hearing, hindi na raw siya muling kinontak ni na Defensor at Marcoleta. Doon ko natansya na ginamit lang talaga nila ako sapagkat huli na ang lahat ng mga pangyayari at ako'y lubos na nagsisisi. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag sina Marcoleta at Defensor.
Ang binabawi ngayong salaysay ni Guteza, bahagi ng mga ebidensyang pinag-aaralan ng Ombudsman para sa posibleng isampang reklamo laban kay dating Speaker Romualdez. Bukod kay Guteza, nag-recant na rin ang 3 niyang kasamahang bodyguard na may affidavit na hawak ng Ombudsman. Hiningan namin ng Ombudsman ng reaksyon pati na kung ano ang epekto nito sa case build-up laban kay Romualdez. Pero hinihintay pa nilang magkakopya ng affidavit ni Guteza bago sila makapagbibigay ng komento. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Grabe, paldo yung kalbo. Paldo tong kalbong abogado, Melvin din ang pangalan. Paldo! Si Kalbo! Relax lang daw si Orly Gutesa, lo mo sir. Alam mo Orly Gutesa, nagkabuhol-buhol yung affidavit mo. Yung video mo nga lang na pinabasa sa'yo, yung affidavit, nagkabuhol ka na eh. Hindi galing sa'yo. At saka mali yung sinabi mo na nag-adlib ka doon sa doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing nang tumayo si Senador Marcolita. Hindi adlib yun. May nilaktawang kang buang ka. Yung affidavit mo that time, no, kaya tumayo si Senador Marcolita dahil may isang page na hindi mo nabasa, nilaktawan mo, hindi adlib, lumaktaw kang buang. Sarap sa palig. Wala masyadong matakotin eh. Wala palang paninindigan. Mas matapang pa Orly Gutesa yung asawa mo sa akin lang. Dahil yung asawa mo, yung audio recorded na ilalabas natin, yung asawa niya yung nanindigan na huwag kang matakot, walang nanggugulo sa amin, huwag kang mag-recant. Ikaw, pisot ka pala. No? Di sana, di ka na lang nag-recant. Eh. Kung nagorgor ka dahil sa inyong pagsisiwalat, bayani ka nga. No? At saka yung sinabi mo, sinabi niya sa video, na si Senador Marcolita ang nagturo sa kanya dahil nga hindi daw marunong magtagalog. Matagal nang sinabi ni Senador Marcolita yan, no? Sa Blue Ribbon, sa mga video niya, na tinulungan ka talaga na i-correct yung mga spelling sa affidavit mo dahil Bisaya man kaayo. Di ba? Dahil taga Bicol ka, pero Bisaya, taga Masbate man ang spelling ba? So, kinurek lang ni Senador Marcolita yung spelling. Pero hindi sinabi na tinuruan ka. Saan ka? Gumawa ng affidavit sa Chinese restaurant? Buang ka. Ang sabi nga ni Senador Marcolita, pumunta ka sa Senado kung gusto mo bukas, kung talagang matapang ka, ikaw pa nga nangungulit sa kanya. Tsaka kay Mike Defensor, nabaliktad na. At wala nang maniwala sa'yo. No? Teka lang, hindi kasi binasa yung buong affidavit ni Orly Gutesa bago po natin i-play yung audio recorded na kung saan talagang kitang-kita po natin doon sinabi ng asawa niya, bihag nga si Orly Gutesa. Okay, babasahin natin yung affidavit dahil marami pong nadamay. Nagulat ako, nadamay rin si sino yun? Si Guanzon. Ba't nadamay si Guanzon? Kaya galit na galit si Guanzon ngayon kay Orly Gutesa. Wala na ka na, Orly Gutesa, nasira ng pagkatao mo dito. Ito Tagalog man, so madali nating maintindihan. Ang sabi dito ni Orly Gutesa, sa Pasig City siya, nag-undergo ng affidavit. Basahin natin para malaman ng maraming Pilipino. Ang source natin dito ay ABS-CBN. So ipa-plus na lang na ABS-CBN, GMA, plus na lang natin. Para baka sabihin po tayo na fake news. GMA7, ito po yung Ako si Orly Gutesa, dating retiradong marino. Ito na po yung niya, recantation affidavit. May asawa at may 4 na anak na sa hustong gulang. Pilipino, may sapat na kaalaman at kakayahan. At saka salukuyang naninirahan sa ilalim ng panunumpa ay nakasaad ang mga sumusunod.
Tandaan lang natin tong ano niya, affidavit kasi baka magtama tayo sa ano, video na ilalabas ko. Audio recorded video. 1. Ginawa ko ang salaysay na ito upang ilahad ang tunay na pangyayari at kung paano ako nahimok at nilinlang na magsalita sa Senate Blue Ribbon Committee noong September 25 o sa ginawa nilang investigasyon patungkol sa flood control issue sa kasalukuyang panahon. Pangalawa, number 2, nagano ko ng number kasi mahalaga itong number. Ang pagkakataong ito ay hindi ko lubos maisip or sumagi man lang sa isip ko para magsalita na nasabing issue at ang buong pangyayari kung bakit nagkita kami ni Senador Dante Marcolita sa pamamagitan ni former Congressman Mike Defensor sa isang Japanese restaurant na malapit sa nung hotel na ito. May nakatabon hotel sa pagitan ng sa Pasay noong September 24, 2025. Bakit niya inahanan yung hotel para malaman natin, ma-check kung nandun ba talaga magkaroon ng CCTV footage. Number 3, pangyayaring ito ay naganap dahil na tumatawag sa akin ang driver former congressman, defense na si Django, driver daw yung tumawag sa kanya. Bandang pagitan ng alas 9 o ng umaga o alas 10 ng umaga ng September 24, 2025 na ang sabi niya kung pwede daw mag-dinner kasama si former congressman defensor sa araw na yun. Ang sabi ko kay Django, bakit? Sagot niya, may tinatanong lang daw si former congressman Mike Defensor sa akin. Nung oras o panahon na iyon, ako ay nanood. Ako ay nanood. Ako ay nanood ako ng TV sa bahay. Sabi ko ulit sa kanya, sige, at saan anong oras? Sagot niya sa akin, mga 1:30 ng hapon. Sabi ko, sige, advice mo lang ako saang lugar at sinagot niya akong okay. Ang sabi ni Mike Defensor, ikaw yung kumukontak sa kanya matagal na at ang sabi din ni Marcolita, bakit September 24 sabi mo dito sa affidavit mo na nag-contact ka? Tapos September 25 nag-appear ka sa Senado, buang ka? Posible naman yan. Ito, sunod. Pang-apat, sa pagkakataong ngayon, sinabi kay Mrs. na aalis ako ng alas 12 ng hapon na tanghali. At may papuntahan lang ako, sabi pa niya, magsundo ka sa anak mo. Pero sabi ko, saglit lang siguro ito. Umalis ako ng bahay sa nakatakdang oras, 12 noon, sakay ng aking motor patungo sa usapan namin ni Django na dapat malapit lang sa area ng Senate lang daw ako mag-standby. Itong si Django ay nakilala ko ito mga 4 to 5 months ago sa BGC noong ako ay naka-duty pa kay Mrs. ko, wife ni Kong ako. At nasabi sa kanya na kay Kong Saldi ko, ako naka-duty bilang VIP security detail. Sa pagkataong ito, di kami nagpalitan ng personal na mga cellphone numbers. Hindi ko alam na boss niya pala si former Congressman Mike Defensor. Ang inumin grabing script na to. Around 1:45 PM nakarating ako sa Makapagal, nakaano na naman, naka-highlight, nakatakip na naman, naka-block na naman. Nagparking muna ako at pumasok ako sa isang tindahan para makapag-snacks habang nag-aantay ng tawag kung saan ang eksaktong lugar ng dinner. Teka lang, saan ka bang lugar? Taga saan ka ba? Teka, check na natin. Taga saan ba itong hinayupak na ano? Kasi bakit saglit lang siya nakarating sa Senado? Alas 12 daw siya. Umalis sa bahay niya, 1:00. 1:30. Nasa Senado ka na. Inumin. 1:45. Nakaparking muna ako at pumasok ako sa isang tindahan. Ito yung 1:45. Alas 7, around 3 PM nagbigay, alas 7, number 7. Around 3 PM nagbigay na ng lugar at iyon ang isang Japanese restaurant na malapit sa nung hotel na yan at pagitan ng
Pasay. Sumakay ako uli sa aking motorcycle, bike, at tinungo ang nasabing lugar at nakarating ako ng around 3:10 p.m. sa ibinigay na lugar. Pagkapasok ko sa restaurant, umakyat ako sa second floor at pumasok sa isang VIP room kung saan sa aking pagpasok ay agad tinanong ni former Congressman Mike Defensor, Orly. Sagot ko, yes sir. Ang sabi niya, kamusta? Sagot ko, okay lang po. Sabay inabot niya ang kanyang kamay para kamayan ako. Sabay, opo. At sagot ko na salamat, Yaward. Ang VIP room na yun ay 3 lang kami. Ang tao doon. Siya, ako, si Mark at asawa ng ito. Ito tandaan nyo ha. At asawa makatulong ako. Sana makatulong ako. Guna ako, sabi niya. Guna ako dyan, sir. Yun pala, hindi ako asawa sana. Ito yung sunod. Babasahin ko to lahat since yan ako medyo mahaba-haba ang basahin ko kasi nga hindi natin alam bakit galit din si Guanzon. At saka yung numerong mahalaga, makikita nyo po ang ilalabas kong video magkatugma. Okay, ito. Sana makatulong ako. Guna ako dyan, sir. Kaya lang, sir, ang inaalala ko lang po, ang pag-aaral ng mga anak ko. Tangina, pag-aaral agad yung sinabi mo. Tanginumin, oh. Nag-promise ng cash at educational scholarship si former Congressman Mike Defensor bago tuluyan na siya umalis. Bago tuluyan na siyang umalis. Umalis na agad si Mike? Ganun lang. Nagkikita kayo, may mahalagang usapin, may affidavit ka patungkol doon sa flood control, umalis si Mike? Bakit 3 lang kayo nagkita at saka yung asawa mo? Paano si Marcolita? Di ba binanggit mo? Sabi niya, pare, babalik ako. Ayusin mo na ang affidavit para sa pagbalik ko, basahin ko na lang mamaya. Sagot ni former Kong Mike. Okay po. Uy. Okay po, pare. Putang na pare. Ang tawag mo na kay Mike, pare agad. First time lang kayo nagkita, sabi mo, pare agad. Di ba dapat, sir? Tanga. Ang inang gumawa ng strip, balatang si Tambalos-los. 13. 13 na tayo pang 13. Habang inaayos ni Mark ang ginawang affidavit sa kanyang laptop, nasa tabi ako at nakatingin para makita ko din ang ginawa niya. At nang matapos na around 6:45 p.m., bumalik si Senador Marcolita. Uy! Bakit si Senador Marcolita bumalik? Di ba ang umalis si Mike Defensor? Pangina talaga na to. Wala na, hinayo pa kagaguhan. No? Mupo uli siya sa dati niyang inuupuan. Kumain muna siya. Nakakamay lang siya at pinapak agad ang pritong manok. Tangina, pati ba pagkain ng manok nakalagay? Pinapak lang daw. Tangina. Lagi nawala pa si Marcolita, yung nag-uusap sila, tapos ang sabi niya dito, bumalik si Marcolita. Dapat ang sabi mo Gutisa, dumating, hindi bumalik. Kasi ang una yung nagkita kayo, si si Defensor pa, si Sir Mike, hindi pa si Marcolita, gagong script na ito. At matapos na siyang kumain, binasa niya uli ang affidavit na ginawa ni Mark at sinabi na okay na ito. Pare, paprint muna. Inutusan ni former Congressman Mike Defensor si Mark na tanungin kung may printer sa restaurant. Tangina, restaurant may printer? Ano, computer shop? Tanginumin talaga. Oh lala. May printer Tangina sa restaurant. At mga ilang minuto, bumalik si Mark, dala na ang mga printed na affidavit. At kumuha si Senator Marcolita ng isang copy. Sabi niya, akin na muna ito
para may copy na ako. At pilit sinabihan niya ako na ipanotaryo mo yan sa kakilala namin at bukas punta ka sa Senate kasi may hearing ng 9 a.m. Dapat nasa Senate ka na ng 8 a.m. Diretso ka sa office ko. Pagkatapos ay umalis si Senador Marcolita at sumabay na din si former Congressman Mike Defensor. Ang inay, pa-notaryo daw sa kakilala namin. Hindi nga kilala ni Senador Marcolita yung pinanotaryuhan mo, di ba? Nagka-issue nga doon. Paano nagkakilala? Ito pang 14, na ikwento ko kay Mrs. na sabi ko sa kanya, parang hinahanap ako bukas sa Senate. Ang sagot niya sa akin, bakit? Kasi sabi ko sa kanya, si Paul at Mark ayaw ipatawag ni Senador Marcolita kasi baka daw matiwalag sa iglesia. Kaya ako pinilit niya na tatayong witness. Sabi niya sa akin, bahala ka. Tangina, iglesia daw si Paul at Mark, words of verse 16, September 25, 2025, kinaumagahan, umalis ako ng bahay, dala ko ang sasakyan ko na Montero at bumalik ako sa pinanotaryuhan ko kasi ang taon na pinapalitan kong gawa kasi 2025, pinapalitan ko ng 2024. Para di mahalata ang kasinungalingang nakasulat dito. Alam mo, 2025, ginawa mong 2024. Kasi nungaling nakasulat dito. Nakarating ako ng Senate around 8:15 a.m. at ang sabi ay tumuloy ako sa 5th floor dahil doon ang opisina ni Senador Marcolita. Ayon sa duty lobby na kung saan ay nag-login ako, doon kinunan ako ng ID at nilagyan ng countersign para sa visitor ng office ni Senador Marcolita sa 2nd floor. Noong nag-open ng elevator, may pumasok ng babae na yon ang staff ni Senador Marcolita na nagsundo sana sa lobby. Kaso nag-ihi noong di pa ako dumating. Kaya doon niya ako nakita sa elevator paakyat ng 5th floor. Paglabas ng elevator papunta ng opisina ni Senador Marcolita, habang kami naglalakad sa hall, naalala ko noong nagmamaniho ako papuntang Senate, naisip ko na wag na tumuloy. Kaya lang naisip ko ang mga pira, edukasyon at mga pamimilit sa akin ni na Senador Marcolita at former Congressman Mike Defensor na kinakatakot ko. Kaya napaniwala nila ako sa panlilinlang na salita para gamitin sa pansarili nilang kapakanan. Kaya naisip ko na bahala na. Sabi mo, inuperan ka ng pera or ligotisa. Utang ang linaw-linaw doon na Orligotesa, sa number 12 mo na nilagay, ikaw yung humingi ng pera, ikaw yung humingi ng scholarship para sa anak mo. Hindi, tanga na, nagkabuhol-buhol. Hindi po si Marcolita ang nag-offer ng scholarship, kundi humingi ka. O dito, sablay ka na. 'Di ba? Number 17, pagpasok ko sa opisina ni Senador Marcolita, pinapaupo ako at mayroon pang naunang kausap. Katapos niyang makausap ang unang bisita, ay tinawag niya na ako at doon ko na binigay ang 4 na kopya ng affidavit na ginawa ni Mark na may notaryo. Pinipilit niyang paulit-ulit na sinasabi na voluntaryo ang aking paggagawin at tinuruan niya ako na kung ano lang ang nakalagay sa affidavit na ginawa ni Mark na asawa ng anak ni former Congressman Mike Defensor, ayan lang mag-focus at sinagot ko na, opo sir. So sir na ngayon ang tawag mo kaya Marcolita kanina pare. Number 18, mga 8:55 AM bumaba ako sa session hall kasama ang staff niya habang hinihintay. 18, ito na. 18 na tayo ha. Hinihintay ang pagtawag sa akin sa session hall ng Senado, saktong 9:50 AM, tinawag na ako na pumasok sa session hall. Lagyan natin yung number 18 dito, baka sabihin fake news tayo. Ito na pala, lalampasan na natin. Ito na yun. Yan. Sa session, nalampas sa session hall na sinamahan ako ng kanyang staff hanggang sa
pinaupo ako sa pinakalikod ng nasa gitnang bahagi kung saan kaharap sina Ping Lacson, Senate President Tito Soto at Senator Telpo. Habang ongoing ang session, pinasumpa muna ako bago umupo. Naging observer muna ako bago naging privileged time na si Senator Marcolita kung saan ipresenta niya ako na resource person. Binasa ko ang affidavit na ginawa ni Mark at napagalitan pa ako ni Senador Marcolita kasi nag-adlib ako. At ang sabi ay sundan lang ang nakasulat. Nagkaroon ng break ng session bandang 12 noon at bumalik ng 2 p.m. hanggang natapos ng 5 p.m. Hindi ka nag-adlib, sir. Ano ka, nilaktawan mo yung page, hindi adlib yun. Kaya pinuna ka, kasi may binabasa mo yung affidavit mo, nilaktaw mo pambuang ka. Number 20. Number 20 na, tandaan nyo po yung numero na sinabi ko ha. Kasi tugma po ito sa audio recorded na ipapalabas ko, 20. Pagkatapos ng sesyon ng Senado, tinangka ko pang kausapin at magpaalam kay Senador Marcolita. Pero may kausap siya at hindi niya na ako pinansin hanggang lumabas na ako ng session kasama ng security ng Senate papuntang ground floor. Doon pinapirma na ako ng waiver na ayaw ko magtanggap ng security galing sa kanila na kung saan ay tumagal ang proseso ng mga 1 oras. Lumabas ako mag-isa, naglakad patungo sa open na space ng parking area ng Senate at nakalutang ng gulong-gulo ang isip dahil sa hindi man lang ako kinausap ni Senador Marcolita pagkatapos niya akong gamitin sa kanyang pansariling mithiin na mag-publicize at i-criticize ang alleged involvement ni dating House Speaker Romualdez Buang ang hinayupa ka Gutesa. Tinanong ko sa sarili ko bakit ko ginawa ito. Napakabilis ng pangyayari at litong-lito ako sa mga panahong iyon na kahit habang nagmamaneho ako, kinakausap ko ang misis ko na sa mga panahong iyon, na naghihingi ako ng kapatawaran kasi nadala ako sa mga matamis na salitang pangako ni na former Congressman Mike Defensor at Senador, kaya nagpagamit ng husto. Kaya bilis ng pangyayari, di ko na inakala na ganito pala ang kalabasan ng ginawa ko. Ginawa ko sa kadahilan ng bugso ng damdamin at nagpadala sa manggagamit at matamis na salitang para sa bayan, kaya nagawa ko ang bagay na yun. Hindi nag-offer po si Senador Marcolita sa iyo at si Mike, ikaw yung humingi. Diyan mismo sa affidavit mo ha. Tapos ngayon sinabi mo na matatamis na mga panalita. 21. Marami ang nagpadala ng pakikiramay ng kanilang simpatiya at suporta. Minabuti ko na din na ako mag-contact sa kanila na di na ako mag-contact sa kanila. Ikaw pala yung ayaw kumontak eh. Bakit sinabi mo na hindi ka na kinontak? Ang tanga mo na. Tanga talaga. Sa kanila para wala nga nang madadamay kasi alam ko na lahat na didikit sa akin ay konekta sa kung ano man ang aking ginawa, lalo na paggamit ko sa paggamit ko sa mga politiko at sa pagiging dating sundalong marino. Hindi na din ako kinukontak ng opisina ni Senador Marcolita o former Congressman Mike Defensor. Kaya doon ko na natansya na ginagamit lang talaga nila ako sapagkat huli na ang lahat ng mga pangyayari at ako'y lubos na nagsisisi. Grabe, ang laking pagkakamali mo, Gutesa. Pinunta ka, ito yung video na ilalabas ko patunay na nagsisinungaling si Orly Gutesa sa kanyang recantation affidavit. Ubusin ko muna itong affidavit niya para may basihan tayo. 22, tandaan po ninyo, 22. Subalit noong September 27, 2025, may isang biglaang kumontak sa akin na galing ito na sa opisina ni Senador Marcolita na nagsasabi na bibigyan ako ng numero ni Attorney Rowena Guanzon. So dito na pala, nadamay pala talaga. No? O para ako daw ang tatawag para manghingi ng tulong para sa pag-aayos ng affidavit na may mga koreksyon upang ito ay magamit na ebidensya sa pag-file ng kaso September 29, 2025. Pero hindi na akong nagtangkang kontakin si Attorney Rowena Guanzon para maiwasan na ang muling paggamit sa akin. Tay Kagutisa. 23. Number 23 na, tandaan nyo po, ang mahalaga po ang numerong ito. Ang tanging sinandalan ko na lang
ay ang tunay na kaibigan na naging karamay ko at gumagabay na nagbigay linaw sa akin isipan dahil sa pangyayari para sa aking seguridad at ng aking pamilya upang hindi na ako magamit pa muli ng mga taong uhaw sa kapangyarihan. Yan ang kabuuang pangyayari sa panahon na iyan. Uhaw sa kapangyarihan? Putang ina, Senador Marcolita, senador lang naman yan. Wala din naman silang abuso sa atin. Tanga mo, Gutisa. Ginawa ko ang sinumpang salaysay na ito ng malaya at kusang loob at ako ay nanunumpa no, na ang lahat ng nakasaad dito ay pawang katotohanan ayon sa aking kaalaman at paniniwala. Okay. 23 po yun ha. Number 23. Tingnan natin. Okay, tama nga no. So tandaan po ninyo, hanggang number 23 po yung affidavit na ginawa. Tumutugma po sa video, no? Tingnan mo ha. I-play muna natin itong galit ni Rowena Guanzon, nabanggit pala siya. Ano sabi ni Gutesa? Na may nagbigay daw o may nag-offer sa kanya na ibigay ang number ko sa kanya para sa paggawa ng affidavit niya? Saksakan. Alam mo, hindi na ako magagalit sa'yo. Matatawa na lang ako sa'yo. Kasi sino ba naman maniniwala sa'yo that I will lawyer for a low life like you? Tingnan ang tao track record ko and read my professional profile kung nagkikliyente ba ako ng mga taong kagaya mo na sinungaling ka, wala kang paninindigan. Sabihin mo na ang totoo. Siyempre, mas mabigat ang maleta. Gutesa, ako'y dadamay-damay dyan na halata naman, di ba? Ba't ka naman babaligtad? O, sino ang nagpapakana niyan sa'yo? Eh, sino ba ang kinakampihan mo ngayon? Di ba si Martin Romualdez? O, Correct. mortal enemy ko yun. Mhm. Ombudsman! Sir, isama mo na yan si Gutesa sa accused sa plunder case ni Martin Romualdez as a conspirator. You effing liar. Ayan na. Grabe, kawawa si Gutisa. Tama to sinasabi ni Rowena Guanzon. Alam mo po yung mga nag-recant, no, talagang pwedeng masama po sa kasong plunder. So ayan, sinabi rin, ito po yung sinabi ng ombudsman, kung hindi sila magiging witness namin, then they are merely respondent in a crime where they delivered billions of pesos to the respondent in this case. So kawawa lang dahil makasuhan din ng plunder si Orly Gutisa. Kasi ginamit na po yung statement ni Orly Gutisa, no, para makasuhan itong si Martin Romualdez. So ngayon, sinong nakinabang yan? Si Martin Romualdez eh. Tsaka Gutisa, mahirapan ka talaga na mag-recant. Kasi maraming mga ebidensya, kagaya nito eh. Ayan sabi ni Baligod, may picture ka nag-deliver ka ng mali-malitang pera. Sus ko, hindi mo iniisip yon. Sabi ni Baligod, sangkot si retired Sergeant Orly Gutisa sa paghahatid ng cash sa mga malita. Ang larawan ay kuha ng kapwa niya, security personnel ni Saldico. At saka Gutisa, yung statement mo nga, pinagtibay nga ni Saldico. Hindi nga yan itinanggi ni Saldico. Sinabi pa nga ni Saldico sa kanyang video na totoo lahat yung sinabi mo. So ngayon, bigla ka nag-recant, anak ng kaguwang, hindi mo iniisip talaga. Yung pamilya mo, kawawa naman yung pamilya mo, Orly Gutisa. Pumaldo ka talaga. O ito pa, bago natin nilabas yung video, ang sabi naman po ng leader ng brief, 14 na lang po. Grabe, sayang lang naman to. Halata na scripted ang sinabi mo, Orly Gutisa. Ayan.
Kung nagsasabi ka ng totoo, bakit kailangan mo pang basahin ang sasabihin mo? Tama, kasi binasa niya paulit-ulit yung 3 stanza. Dahil sa pera na binayad sa'yo, nagawa mo na mo talagang magsinungaling. Sa dami-dami ng mali-malitang pera na dineliver natin sa mga korap na opisyal ng gobyerno, pinasinungalingan mo. Hindi ka na naawa sa mga babayan natin na lubog sa hanggang ngayon at tahanan nila. Kayo nag-recant ng apidabit ninyo, hindi natutulog ang Diyos. Mananaig pa rin ang katotohanan. Pinagtaksilan ninyo ang sambayanan. Hindi ninyo maluluko ang taong bayan. Brave 14+3, patuloy na lumalaban sa katotohanan. So, meron pang additional sila na 3, so magiging 17. Laban lang kayo, sir. Tangina, wala kang kwenta or ligotisa. Naging bida ka pa naman. Oh, ito na po. Yung video na inyong hinihintay. Ito ay 5 minutes video. Mapapanood po ninyo ito at makikita po ito sa FB page ni Mike Defensor. I-play ko lang po yan, mamaya na po natin pag-uusapan ng konti para mapanood at mapakinggan ninyo kung ano ang laman ng video. Pinapatanda ko po sa inyo na yung affidavit ni Orly Gutisa ay umabot po ng number 23. Dito rin nababanggit po yan na pag-usapan po ng kanyang asawa. So yung usapan nito ay mag-asawa, no? Sila ni Orly Gutisa at yung asawa niya. At lumabas pa yung asawa niya dito ang matapang. Panoorin po natin sabay-sabay dahil debunk mismo si Orly Gutisa ng kanyang sariling audio recorded. Cellphone, lumilipat ba? Hello? Inaanto ka na? Matulog ka na? Ano yan? Nandiyan ka sa kwarto? Ha? Lakas-lakas ang boses. Nagingi. Tumawag si kuya. Kinukumusta ka? Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na yung binibidyohan ka para may record. May record kami, i-record namin. Yan. Oh, Yung tungkol dun sa affidavit na, sino ba may gawa nun? Ikaw o sila? sila. Ina-record na wala. Sabi-sabihin? O, sabihin mo ko lang ano nangyari doon para may record namin. Yun nga, binidyoan ako ng nakaraang araw. Tapos binasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi naman totoo. Na idininiin nila si Marcolita pati si Defensor. Na sinabi nila doon sa statement na pinanakuan ako ng pera, babayaran ako. At sinabi pa doon na hindi kasi wala akong alam doon sa delivery doon sa bahay ni Romartes. Yun lang ang nakalagay doon na ayaw ko dapat pirmahan. At hindi naman ako gumawa ng statement na yun, sila naman. Yun lang ang pinirmahan mo. Yun lang. Yun lang yung nasingit doon sa ano ko. Saan ba yan? Sa pinakahuli? Hindi, nasa ano yun, parang Gitna? 9 sa 12 yung kita ko doon. Tapos may upang 24 ng pera. Ba't ang haba naman? Sila gumawa eh. Pero yung affidavit mo nung una, nandun pa yon. Wala yun, ibang version yun. Bago na yung Ay, ginawa. may ginawang panibagong affidavit para basahin mo. Okay, stop tayo doon muna kasi pinatandaan ko po sa inyo yung numero ng kanyang affidavit. Hanggang ilan? Sa recantation affidavit niya, 23 po. Ngayon sa video, anong sabi niya? Pinilit sa Saudi, umabot daw ng 23 to 24 yung kanyang statement. So tumpak po ang bidyong ito sa ginawang affidavit
na recantation ni Orly Gutisa, sinabi niya dyan, pinilit lamang siya, hindi siya ang gumawa ng affidavit, kundi gawa ng sindikato. So itong pagkakataong ito, nasa poder siya ng sindikato, bihag siya. Tuloy oh. Ba, pinangako naman sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun. Sabi nila, hindi lalabas. Bakit ka pa nila pinabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam kung idadalhin daw sa korte para mawala na yung kaso ko. Yun yung sabi eh. Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Pinipilit akong basahin ko eh. Kaya wala ko magawa. Anong kapalit ng pag hindi mo binasa? Para daw manahimik na kayo, wala nang maggugulo dyan sa inyo. Wala naman ang gugulo sa amin, ah. Han, sa totoo lang, Han, wala nang gugulo sa amin. Sila lang ang gugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng ng paraan para manggulo. Sila nananakot sa amin eh. Kaya sabi ko sa'yo nung nakaraan, gusto ko nang gulo na yung utak ko eh. Hindi na ako makatulog-tulog. Mag-ano ka muna, bago ka matulog, minom ka muna maligang na tubig. Para ma-relax yung muscle mo. Anak. Pag sinabihan ka na palabasin ka dyan, mag-text ka sa akin ha. Ano mo agad sa akin, text mo agad sa akin. Ako sakali, pabantayin mo lang sila doon kung may hearing ng korte, pabantayin mo na lang sila sa city. Babantay talaga sila doon. May isa sa loob, may isa sa labas. Tatlo yan, tatlo daw. Kasi pag pinalabas ka, may contact na kami doon sa loob. Doon ka na lang muna sa loob. Hindi ka na lalabas doon. Hindi ko alam mo. Plano nila sa akin. Ayan na po, maliwanag po yung sinabi dyan ni Orly Gutisa. Available po yan sa FB page ni Mike Defensor. Pinilit lang po siya na mag-recant at basahin yung affidavit. Yung hanggang number 23, na affidavit niya ngayon, tumpak doon sa sinabi niya ngayon sa video. Idein si Marcolita, idein si Mike Defensor na pinilit lamang siya ni Mike at Marcolita. Pero maliwanag po itong ebidensya. No? Tinakot siya, ginipit siya dahil ginugulo daw ang kanyang pamilya. Pero sabi ng asawa niya, wag kang pumayag. At sinungaling ka, Gutisa, dahil yung sinabi mo na hindi ka na kinuntak, o paano ho ito? Asawa po ho ninyo mismo ang nagsabi na kinukontak kayo, pati yung pamilya niya ni Mike Defensor. Hindi ka lang siguro makontak dahil pinagbawalan ka ng nakabihag sa'yo na sindikato. Malas mo kasi masama ka pa sa kaso. Kawawa ang pamilya mo, mababash pa. Siguro ngayon, iyak na iyak yung asawa mo. No? Dahil nag-recant ka. Noon, bayani yung tingin namin sa inyo. Ngayon, pudas ka na. Sana nanandigan ka na lang, Orly Gutisa. Maraming ebidensya. Kaya mas nakakahanga po yung Brief 14+3. Ayan po, yung patunay na video na ginipit si Gutisa. Siyempre, tumanggap na rin to ng malita kasi hindi ka rin naman papayag na panggigipit lang ang dahilan kaya nag-recant ka. Meron talagang malita yan, meron talagang pera yan. Ang daming pera ni Tambaluslos. So, sinong may pakana nito? Si Tambaluslos. Kaya kawawa ka, Gutisa, masama ka pa sa kaso. Di rin naman tayo mawalan ng pag-asa para makakuha tayo ng hustisya sa mga deliveries malita. Dahil si Saldico mismo nagpapatunay na ang sinabi ni Gutisa ay totoo. Bahala na po maghusga ang taong bayan kung ano po ang katotohanan.
Yung recantation kasi hindi na po yan pinamaniwalaan. Wala nang ano yan, hindi na credible yung ganyan kasi nag-recant ka. Ang talagang maliwanag na affidavit yung una. Kasi mismong nandun ka sa hearing. Pero dito, putang ina, paldo yung kalbo. Pati GMA, pumaldo ka rin, hinayupak kayo. Buhay po tayo mga Pilipino, laban lang. Rib 17 na ho kasi madagdagan sila ng 3. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.